Marcos chapter 4. Buksan po natin ang ating Biblia. Marcos chapter 4, beginning verse 35. Okay, sabihin mo sa iyong katabi, may ituturo ang Diyos sa iyo sa araw na ito. Sa ating lahat. Amen po. Sabi po sa Marcos chapter 4, beginning 35, ang sabi po, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nilang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang mga bangka, dumating ng malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging hangin at ng dagat? Purihin po ang Diyos sa kanyang pagkabasa ng banal na salita. Nung last po na nagturo ako dito, last Sunday, saan po tayo nakasakay? Sinong makaalala? Sa kotse. Sa pullman. Grabe ang memory natin, ano? Sa dami po ng input, sa ating mind, sa ating hearts, ang bilis natin makalimutan, kaya napakahalaga na tayo po ay magsulat. Kasi once na nabasa mo yung keyword, babalik lahat yon, magre-rewind lahat yung mga napag-aralan natin. So last time, nakasakay tayo sa pullman. This time, ang setting, wala man tayo sa dagat, isipin ninyo, nasa lawa tayo. Nasa may tabing dagat o ilog o ano man ang gusto nyo. Basta nakakadaan ang bangka. Okay. Sinong nakakaramdam ngayon ng freshness ng tubig? Hello? Amen po? Kasi po yung binasa natin, sila po ay nakasakay sa bangka. So ibig sabihin, may tubig. So wala man kayo ngayon sa dagat o sa lake, pero ngayon dadalhin tayo ni Lord doon. Amen po? Kaya doon po ay sa binasa po natin, ano po ang naranasan nila? Anong naranasan nila sa binasa natin? May storm, may bagyo, may unos. At saan man po tayo tumingin sa ating mga paligid, mayroon pong mga storm. Diba? Buksan po natin ang ating mga cellphone, ang ating TV. Ano pong nangyayari sa Pilipinas? May baha. Diba? May bangka sila. Kasi po ay ang tubig sa kanilang mga bahay hanggang dibdib na, lampas tao na yung iba. Kaya, yung mga bagay na nararanasan pag sinabing bagyo, sino po ang makakapigil sa bagyo? Tanungin mo nga katabi mo. Kaya mo bang pigilin ang bagyo? Tanungin mo ang katabi mo. Alam mo na ang sagot, kaya hindi mo tinatanong. Amen po? Kaya ngayong araw na ito, nais ko pong dalhin sa araw na ito, nilagyan po natin ng title, Storms Beyond Your Control. Storms beyond your control. O kaya mga bagyong hindi
na out of your control. Di ba? Sa ating pong mga buhay ay sa ayaw at sa gusto po natin, makakaranas tayo ng bagyo. Amen po? Tayong lahat na narito ngayon, marahil tayo na nandito, mayroong dumadanas ng bagyo ngayon, nakaranas na ng bagyo, o may parating na bagyo. Di ba? May tatlong pangyayari na nakaranas ka ng bagyo, o nasa bagyo ka, o pwede kang makaranas ng bagyo. Dahil ang bagyo, wala po itong pinipili. Bata, matanda, mayaman, mahirap, o saan mang place ay nakakaranas po ng bagyo. Amen po? At sa ating kapanahunan ay tayo po na mga tumira sa Pilipinas, bago tayo pumunta ng Italia, ay bilib po ikaw at ako, may karanasan tayo sa physical na bagyo, yung bagyo talaga. Di ba? Na yung, ako po nung bata ako nakaranas doon po sa Tarlac, ay dumaan po ang isang bagyo na more than 200 km/h ang hangin. So napakalakas ng hangin. At doon, nung bata ako, ay nandun po kami sa bahay ng lolo ko, kasi yung bahay ng lolo ko ay semento, at doon po kami nakatago habang ang lakas ng hangin, at may flashlight ang lolo ko. Nung natapos na ang bagyo, pina-flashlight niya yung bubong. Di ba itinatali po yung mga bubong, mga yero sa atin. At sabi niya, ay salamat, may yero pa. Yung pala, yung napa-flashlight niya, chelo na pala. At doon, ay habang pina-flashlight niyang ganun, ay may ulan na, yung pala wala ng bubong. Nalipad na ng hangin yung bubong. Kaya, pag mayroon pong bagyo at alam na parating, di ba mayroon pong mga paghahanda? Di ba? Bibili na ng bigas, tubig, mga primary needs, ay naghahanda na rin po ang lugar kung saan po pwedeng pupunta pag mga shelter, pag nawalan, nasira ang iyong bahay, mayroon pong mga preparation. Pero sa ating mga buhay, minsan ang bagyo dumadating, walang preparation. Di ba? Surprise! Storm na kaagad. Di ba? Sa panahon natin ngayon, ang bagyo ay dumadating, hindi lamang po 200 ang bilis niya ng hangin. Buksan mo lang ang cellphone mo, sa mesadyo, sa WhatsApp, sa email, yung pala pagbukas mo ng cellphone mo, storm na pala. Sino nakaranas nun? Diba? O kaya'y kakatok sa pinto mo at hindi mo alam yung dala ng kumakatok, bagyo na pala. Diba? Wala tayong kamalay-malay na minsan sa ating mga buhay, dumadating po ang bagyo na kung minsan ay hindi po tayo handa o kaya'y pagpasok mo sa trabaho, sa workplace, minsan din may storm. Di ba? At kapag po yung talagang storm, di po ba, ano pong nangyayari? Ito, na-bless po ako dito. Yung storm talaga na may dalang ulan, madilim, at doon ay tayo pong mga tao, pag lumiwanag po ang cielo at lumabas ang araw, ano pong sasabihin natin? Ay, salamat! Lumipas na ang bagyo. At ano pong sinasabi natin ng mga Pilipino? Na nawasak man, di ba? Magkakaroon po ng restoration phase kasi titignan ano ba yung mga nasira. Pero ang mga Pilipino at mga may pananampalataya, anuman po ang nawala, hanggat ikaw ay buhay, may pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo. Amen po? Ano man ang nawala, ikaw ay
nasira, magkakaroon po ng, marirecover ang mga nawala. Di po ba? Kaya, dito po ako na-bless na kapag daw po yung physical na bagyo, kapag lumabas ang sun, ibig sabihin yung araw, S-U-N, tayo po ay may pag-asa. Pero, kapag mas may pag-asa, kapag po ang lumabas ay hindi lamang ang araw, ang sun, S-U-N, but the Son of God, mas lalong may pag-asa. Palapakan mo natin ang Diyos. Hallelujah! Ang Son of God, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Siya po ang ating tunay na pag-asa sapagkat sa recovery phase ng mga storm sa ating mga buhay, without God, ano pong nangyayari sa tao? Makakaranas ng depression. Ang depression po ay matindi. Ang tao, kapag po nakaranas ng depression, ang taong ito, nakakulong siya. Nakakulong siya sa maliit na mundo na kahit ang ganda ng paligid, hindi niya nakikita. Kasi nakakulong siya sa isang moments na napakadilim, na stuck siya sa isang pangyayari na isang masakit o parang nawalan ng pag-asa at doon po siya, nakakulong siya doon. Kaya without God at ang tao nahulog po sa depression, mahirap po siyang makarecover. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka, mapalad tayo sapagkat kasama natin ang Diyos. Sapagkat ang hindi natin kayang gawin ay kayang gawin ng Diyos. Yun po yung good news doon. Kaya bago po tayo pumunta na pira-pirasuhin natin itong ating binasa, alam niyo po ba na ang Panginoong Yesus, bago humarap ng bagyo ang mga disciples, tinuruan muna niya sila. Tinuruan niya sila. At si Jesus, ang pulpit niya, ang pulpito na ginamit niya na nagturo, ay sumakay siya sa bangka. Ang sarap, no? Nung unang panahon, nandun po siya sa lawa, nakakita siya ng bangka, sumakay siya sa bangka, nandun siya sa gitna ng tubig. Ang mga disciples, halimbawa, example ako si Jesus, nasa bangka ako, kayo naman nandyan kayo sa may pampang ng tubig, at habang nagsasalita si Jesus, nakikinig kayo dyan. Ang sarap ng hangin, ano? At doon, walang cellphone, walang mga disturbances, di ba? Walang istorbo. Kasi habang nakaupo kayo dyan, at may cellphone kayo kasi nandun ang inyong Bible, baka mamaya yung kamay nyo ibang mapindot. Mapindot nyo yung blue na F, naku, patay na. Instead na nakikinig ng Word of God, iba na pala kaya yung isip mo ngayon, wala ng concentration. Kaya parang mas maganda pa rin na kapag nasa church tayo, Biblia talaga ang hawak natin. Di ba? Kasi walang temptation dun. Kaya maganda po na Bible ang hawak natin. Kaya dito, ito po, I'm so blessed, ito pong tagpong ito. At samahan niyo ako na basahin po natin dito po sa Mark chapter 4, verse 1. Gusto ko pong basahin natin. Ang sabi po sa chapter 4, verse 1, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid ng tubig. Kaya kayo ngayon nasa gilid ng tubig. Ayan, imagine ninyo. At sila tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka
na lumabas upang maghasik sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daan, dumating ang mga ibon, tinukang mga iyon, may binhi namang nalaglag sa kabatuhan, agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Verse 6, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalantad na tuyo ang mga binhing tumubo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga, at may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at nabuhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60, tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Ito po yung talinhaga ng Panginoong Jesus, inihalin tulad sa isang magsasaka. Na ang magsasakang ito, mayroon siyang butil, may seed, na itong butil na ito, ano po ang sabi? Nahulog sa daan, nahulog sa batuhan, ito'y tumubo, at hindi masyadong nag-ugat, madaling namatay. At may nahulog sa damuhan, at tumubo rin ang mga damo, nainis ang tumubong seed. Anong nangyari? Hindi namunga. At may tumubo, may natanim sa matabang lupa, ito ay tumubo at nagbunga kasi ito'y matabang lupa. Ngayon, nakita niyo po, habang nagtuturo ang Panginoong Jesus, hindi po lahat ng tao pare-pareho ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Sinong agree sa akin? Hindi pare-pareho ang puso ng tao, gaano ito maging seryoso sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Kaya ano pong nangyari nung natapos na sinabi ang talinhaga, ang sabi po ng Biblia, ang sabi po ng Biblia sa verse 10, nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ng 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sino po sa atin dito na yung may desire na maunawaan ang salita ng Diyos? Di po ba? Kasi sabi ng binasa natin, nung mag-isa na, tingnan niyo po, ang pagpapaliwanag ng talinhaga, hindi ito sinabi tuloy-tuloy ng Panginoong Yesus. Kung hindi, sinabi niya kung saan nalaglag, tapos huminto siya, at nung mag-isa siya, may ilang tao na nagkaroon ng desire at lumapit sa Panginoong Yesus. Panginoon, ano ba ang ibig sabihin ng iyong sinabi? Ilan po sa atin ang gumagawa nun? Na halimbawa, pumunta ka sa Sunday service, sa Bible study, sa prayer meeting, at mabilis lang na itinuro ang isang topic, at nag-jot down ka ngayon, at pagdating mo sa bahay, nag-pray ka, humingi ka ng tulong sa Holy Spirit, dahil gusto mo magkaroon ka pa ng in-depth study upang maunawaan ito. Kaya, dito po ang sabi, hindi lahat ng tao na nakarinig ay lumapit kay Jesus. Ang sabi po, ilan lang ang lumapit kay Jesus kasama ang mga disciples at hiningi na ipaliwanag ano ba ang ibig sabihin ng mga talinhaga na sinabi ni Jesus. At dito po, sinabi ni Jesus, pinaliwanag niya sa ilan sa mga tao ang talinhaga nang sabi niya, ang buto na nahulog sa nadala ng magsasaka, ito ay ang salita ng Diyos. At yung apat na kung saan naitanim yung buto, ito ay apat na kondisyon ng puso natin.
gaano kahalaga na maitanim ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Kaya dito po, nais ko po na unawain natin, ilagay mo Brother Maki, verse 14 and 15, at basahin po natin, kahit Tagalog bro. Okay, 1, 2, 3, basahin natin. Ang maghahasik ay naghahasik ng salita, at ang mga ito ay yaong na nasa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita, at nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroroonan ni Satanas, at inalis ang salita na inihasik sa kanila. Sino ang unang nag-aalis ng salita ng Diyos? Si Satan. Ay, bisto, hindi natin alam. Narinig mo ang salita ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, yung mga ini-invite natin sa church. Kung nakarinig na nga, aalisin pa. So si Satan, imbitahin mo pa lang, hinahadlangan na. Kaya kailangan ipag-pray. Amen po? Kaya sinabi ko dito, yung mga butil na nahulog sa daan, ito po'y halintulad na narinig natin ang salita ng Diyos. Pagkarinig natin, kaya that's why napakahalaga po yung prayer. Na Lord, yung narinig kong mga salita, hindi ito mananakaw ng kaaway. Manatili ito sa aking puso, maging lakas ko sa panahon na ito'y aking kailangan. Kaya doon po ay yung nahulog sa daan, ang sabi ng Panginoong Yesus, ninanakaw ng kaaway. Tignan naman po natin yung nahulog sa batuhan. 16 and 17. Ano po ang sabi? Basahin po natin. At gayon din naman, itong mga nahasik sa batuhan, na pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsisitanggap na may galak at hindi na nga uugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal, kaya't pagkakaroon ng kapaghatian ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila. Ano po ang ano doon? Maganda po dito po sa version ng aking Biblia. Ang sabi po doon, basahin ko po, pakinggan po natin. Sabi sa verse 16 and 17, ang iba'y tulad naman ng mga napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap ng may galak, ngunit hindi naman ito tumimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan at pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Narinig mo? Kaya yon, kapag blessing, ayan, talagang galak na galak ka, akin yun. Di po ba? Blessing akin yun. Joy akin yun. Kagalakan, kalakasan akin yun. Galak na galak ka. Pero hindi umugat. Kagaya po yung itinuro ko one time, di ba? Ang sabi doon, kapag kayo nanatili sa akin at ang aking salita nanatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ito'y pagkakaloob sa inyo. E paano kung ikaw ay galak na galak, ang kinuha mo lang, ang anumang hingin ninyo ay ipagkakaloob sa inyo. Aba, galak na galak ka ngayon. At ikaw ay nag-pray dahil on fire ka, Lord. Aba, answered prayer ka, galak na galak ka. Pero, hindi tumimo sa puso mo na kailangang manatili ka sa Diyos at ang salita ng Diyos manatili sa iyong puso. Mahalaga po yun. Kaya, pagdating ng pagsubok, dahil nanlamig, dahil hindi tumimo ang salita ng Diyos sa puso, ano pong nangyari? Nanlamig at tuluyan ng nawala. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang manlalamig. Amen po? Huwag nating hayaan na matanim ang salita ng Diyos sa batuhan. Amen po?
huwag nating hayaan. Ituloy po natin. At sa verse 18 and 19, okay, basahin ko po dito sa Bible ko. Kung gusto niyo, sundan niyo doon kasi mas maganda po ang version. Ang verse 18 and 19, okay, sabi po doon, ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan, dininig nga nilang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan, mapaghangad sa iba pang mga bagay, alupat ang salitay, nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Natanim sa dawagan. Pag natanim, may kasamang mga damo na yung concentration mo, kalahati, hati-hati. Ito ang mundo, ito ang Word of God, ito yung kayamanan mo. Ang sabi doon, sa dawagan, mas nanaig ang mga dawag kaysa yung tumubo na butil at nadaig. Ano pong nangyari? Tumubo nga, pero hindi siya namunga dahil pinili niya mas mahalin ang mga nasa paligid niya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo yon. Amen po? Hindi tayo ganon. Amen po, hindi yung mas nadaig yung mga dawag sa ating mga puso. And yung last, yung 18 and 19, verse 20, ito po yung natanim sa matabang lupa. Kaya ang sabi po sa verse 20, ngunit ang iba'y tulad ng binhing na pahasik sa matabang lupa, pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga, may tig-30, may tig-60 at may tig-100. Ito po yung naitanim sa matabang lupa at ito'y tumubo, ito'y namunga at ang bunga, ang sabi po doon may 30, may 100, may 60. Depende kung ano yung gift na ibinigay ng Diyos sa atin, yun po yung kaya nating alagaan. Amen po? Kaya kailangan ay ngayon po sinusuri ng Diyos ang puso natin. Saan tayo sa apat na yun? Sa daan? Sa batuhan? Sa dawagan? O sa matabang lupa? Piliin po natin ang matabang lupa. Sino pong magdidesisyon nun? Tayo po. Amen po? Kaya, dito po, ang Panginoong Yesus ay, ito po ay itinuro niya sa mga disciples at sa mga tao na kung saan, ang sabi po ay, kaya doon po, ang sabi po yung dawa, yung batuhan, nang dumating ang pagsubok, di po ba nanlamig kasi hindi nag-ugat? Kaya dumating ang bagyo, ano pong mangyayari? Kaya, ang mga disciples, dito po sa tagpong pinag-aaralan natin, ang mga disciples, ang Panginoong Yesus, nagturo siya. At ang mga disciples, nagkaroon agad ng exam. Tayo po. Gaano karaming salita ng Diyos ang alam natin? At ilang exam ang tinake natin? Tayo ba'y pumasa o bumagsak? Tanungin mo ang katabi mo. Diba? Tayo lang nakakaalam. Kaya, dito po, at kaya po yung binasa natin sa verse 35, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, na kung saan yung bangka na sinasakyan ni Jesus habang nagtuturo, yun din ang sinakyan nila na tumawid sa kabilang ibayo. Ito yung itinuro ni Patrick
ang ating pianista nung nagturo dito? Di ba may mga quiz sa university? May mga exam, may easy, may difficult, may very difficult, di ba? Grazie sis. Kaya doon po ay nagkaroon po ng exam ang teacher, ang maestro o maestra. Pag nagkaroon ng exam, di ba ang maestro tahimik lang? Di ba nagmamasid? Kung ang mga estudyante niya ay may natutunan. Para pagkatapos ng exam, di po ba mayroong grades? Kung ikaw ay 70, 75, 85, o 95, di ba? At doon ay, pag ikaw ay 75 o 76, pasang awa yun, di ba sabi natin sa Pilipinas, naawa ang maestra sa atin at tayo ay nakapasa. Kaya dito po, imagine natin na si Jesus sumakay sa bangka at ang sabi niya sa mga disciples, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Kung ikaw ang estudyante, kasama mo ang iyong maestro, di ba tranquila ka? Yes. Di ba? Tranquila tayo. O kaya tayo sa church, may pupuntahan tayo, kasama natin ang ating pastor. Di ba tranquila tayo? Di ba? Lalo na kasama natin si Lord. Tranquila po tayo. At marahil ay doon sumakay sa bangka, marahil ang sabi gabi, wala namang ulan, tahimik ang kanilang paglalayag. At bigla-bigla na lang, may dumating na unos. Di po ba? Sa buhay natin ganun. Ang tahimik natin. Yun nga mga disciples kasama si Jesus. Tayo rin po. Katatapos natin nag-pray, katatapos natin nag-aral ng Biblia, katatapos natin galing ng Sunday service, hindi natin alam kailan darating ang bagyo. Amen po? At doon, dito po sa storm, na kung saan kasama ang mga disciples, dito po there are some helpful things to understand about storms. Number one, a storm will give you an opportunity to grow. Sabihin mo sa katabi mo, a storm will give you an opportunity to grow. Amen po? Kaya, dito po, pag sinabing may storm, di po ba pag nagsimula ang storm, anong isipin mo? Ano yung kaya mong gawin laban sa storm? Di po ba? At doon, tayo po na mga tao, kapag may bagyong dumating sa ating mga buhay, mga problema, ano po yung mga ipinagmamalaki natin? Magsabi tayo, may pera, may trabaho, may bahay, healthy, may kaibigan, ano pa po? May pamilya. Yun yung mga pinanghahawakan natin na sa simula ng bagyo, mayroon ka nun. Di ba? Pero, tignan niyo po, ang season ng isang puno. Example po natin ay ang apple tree. Di ba may season na ang apple tree ay ang daming bunga. Di ba? Mabunga. At may season din na ang apple tree walang bunga. Kaya tayo rin po, ikaw at ako, tayo na nandito, dumaan sa buhay natin, may trabaho tayo, malaki ang kita natin, dumating din sa panahon na nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo financially. Sino nakaranas nun? Di ba? That is considered storm. Na kung saan, nung dumating ang storm na to, nawalan tayo financially o kaya nagkaroon ng problema related
relationship o anumang klase ng problema considering na storm ito, nag-grow po tayo. Kasi bakit? Una, ang mga resources natin, relax tayo. Kasi mayroon tayo. Pero, ang storm, pag sinabing beyond your control, ay may mga darating na storm sa atin na mas malakas sa atin. Sino nakaranas nun? Napagsimula pa lamang ng storm, tranquila pa. Kagaya ng COVID. Di ba? Sino nakalala ng COVID? Di po ba? Kapag meron ka pang 20 kilos of rice, may sardinas ka dyan, may mga bagoong ka dyan, tranquila! Di ba? Pero nung pagkuha mo ng bigas ay wala na. At mag-order ka sa online, tutured. Wala. Wala kang islat. Pupunta ka sa supermarket, nasubukan namin ni Red, 6 hours. Bumili lang ng espesa. Ang haba ng pila. Kung hindi ka makikipila, wala kang kakainin. Diba? Kaya doon po, tayo sa storms, tayo yung nag-grow. Na-test ang ating pasensya, na-test kung paano yung kaya pala natin, tawag dito, yung hirap, kaya nating tiisin. So, sa bagyo, tayo po ay nag-grow, kagaya po ng mga disciples, kasi po, sa panahon po ng storm, doon po tayo natututo na ibigay lahat sa Diyos. Tumawag sa Diyos. Kaya, doon po sa storm, ang number one, na mag-grow po tayo, na magiging lesson sa storm, number one ay mag-grow tayo. And number two, the storm will draw us towards another world. Ito po yung, tinanong ko po ito, the storm will draw us towards another world. Ano nga ba yun? Ito tinanong ko rin sa Lord Kasi bakit? Imagine ninyo, ang bangka na sinasakyan nila, ilan po ang tao? Ilan ang taong nakasakay? Mga kalalakihan dyan, lahat tayo, active po tayo. Ilan ang nakasakay sa bangka? 13. Si Jesus, 12 disciples. Bakit? Ang number 2 dito na lesson, the storm will draw us towards another world. Kasi po sa isang bangka, 3 ang picture dito. Ang mapipicture natin, may natutulog. Sinong natutulog? Si Jesus! Sino dyan ang pwedeng matulog na, ang lakas ng hangin, no? Ang sabi ng binasa natin, may unan! Aba, grabe si Lord, Tingnan niyo ang inyong Biblia. Nandun siya sa dulo ng bangka, may unan natutulog. May bagyo natutulog. Ang lakas ng alon, ang sabi po ng Biblia, ang kanilang bangka na puno ng tubig. Si Jesus natutulog. 3 ang sabi ko, 3 picture. Kasi ito ay parang ibang mundo. Isang bangka pero 3 mundo ang makikita natin dito. Ang 4, the experts. Si Pedro, si Andres, si John, si James, fisherman. Na sila'y expert na kapag may bagyo, sila yung nagmamaniobra ng bangka, alam nila ang kanilang gagawin. Ang 8, anong ginagawa ng 8? Mga kalalakihan dyan. Mga 8 disciples, nakaupo. Kasi, ipinamamahala nila sa 4 na experts. Itong picture na ito, pwedeng makita ito sa ating pamilya. Pag may bagyo, ang mga anak,
Si Mami, si Daddy, ready yan. Expert yan. Di ba? Ang mga anak, anong ginagawa ng mga anak? Nakaupo, natutulog, kumakain. Yan. Di po ba? Kasi ormay, si Daddy, si Mami, expert. Handa. Di po ba? Sa church. Sa church. Alam niyo po, habang pinag-aralan ko ito, dinalaan ng Lord ang emotion ko sa napakaraming dito mga sin sa tagpong ito. Pag sa church, may storm. Kasi alam natin na ang ating pastor malapit sa Lord. Abas, alam natin si pastor nagpe-pray. Alam natin si pastor nagpa-fasting. Di ba? At habang may bagyo at si pastor nakangiti, anong ginagawa natin? Nakaupo! Nakaupo! At pupunta doon sa bar habang magkakape. Pero may bagyo, may storm, may problemang kinakaharap. At kapag the next Sunday, at nakita natin si pastor, pag sinabi mong, ciao pastor, tapos sasabihin ni pastor, ciao. At doon, saka ka lang mag-iisip, kailangan na ni pastor ang backup prayer and fasting. At doon ka lang gagalaw. Hello? Totoo hindi? Totoo hindi? Totoo! Kaya po pag may storm, even po sa kinaroroonan natin, tignan mo ang mukha ng katabi mo, may storm na pinagdadaanan niya yan, pero nakangiti. Panapukan po natin ang Diyos. Kaya, doon po, pagpunta mo dito, marahil bago ka, kagaya ni Sister Eileen, marahil siya may storm din siguro. Di ba, sis? Di ba, may storm din. Akala niya, pagpasok niya dito, kasi tayo ay sayaw ng sayaw, kanta ng kanta, akala niya wala tayong bagyo. Akala lang niya yun. Di ba? Tayong lahat may kanya-kanyang bagyo. Pero kagaya ni Jesus, masarap ang tulong. Sabihin mo sa katabi mo, palapakan natin si Lord. Hallelujah! Kaya po, ang lesson doon, kapag may storm sa pamilya at sa church, huwag na nating hintayin na makitang nakasimangot si pastor. Tayo po'y lahat manalangin, mag-fasting, at magtulong-tulong sapagkat anumang bagyo sa tulong-tulong sa paggawa, ang malaking bagay nagiging maliit na lang. Amen. Palapakan po natin ang Lord. Kaya, dito po, yung number 1 will give you an opportunity to grow. Number 2 will draw you to another world. Number 3, the storm will bring you to your knees. Luluhod ka na. Kasi bakit? Kasi dito po, the experts, ang 4 na mangingisda, ang expert, hindi pa rin tumitigil ang storm. Expert man, si nanay, si tatay, expert man, si pastor, expert man ang 4 na fisherman. Pero, ang kanilang pagka-expert ay nauubos ang lakas sapagkat kung babasahin po natin ang Biblia, yung binasa natin, ano po ang sabi sa verse 37? Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, ano pa't halos mapuno ito ng tubig.
Si Jesus naman ay nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Ito po yung exam natin. Ito po yung human. Hanggat kaya natin, hindi tatawag sa Lord. Sinong agree sa akin? May storm ka na, pero nandun ka pa rin namamasyal, pasyal. Pero kapag yung storm na hindi na kaya ng lahat ng resources at ubos na ang lahat ng resources gaya ng bangka, sa lakas ng unos, sa lakas ng hangin, na puno na ang bangka. Ibig sabihin, ang problema natin, lampas tao na, hindi na natin kaya. We need God. Amen. At doon, tayo ay luluhod. Hihingi ng tulong sa Diyos. Kaya, ang sabi po ng binasa natin, sabi nila, Panginoon, hindi mo ba alintana? Mamamatay na tayo. Lulubog na tayo. Palagay nyo hindi alam ni Jesus? Palagay mo ang sitwasyon mo, halos malapit ka ng lumubog, hindi alam ni Lord? Alam ni Lord. Pero, ang hinihintay ni Lord sa'yo, sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay manikluhod sa Diyos. Tayo ay manikluhod sa Diyos. Tayo'y magtiwala, manampalataya, tayo'y tumawag, lumapit, isurrender ang lahat ng ating bigat sa Diyos at sa ating pag-surrender, sa ating pagluhod. Yun po yung sinasabi natin, pag naglumuhod ka, nandun ka sa mababa ka, anumang agos mula sa Diyos, aagos sa iyo, lahat ng klase ng pagpapala, aagos sa iyo, sapagkat ikaw ay nasa paanan ng Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang Diyos. Kaya, doon po tayo'y maninikluhod. Hindi po ibig sabihin, gusto mo ng anointing, ayaw mo ng storm. Lord, gusto ko ng anointing. Ayaw mo ng storm. Alam ba natin, ito po yung eye-opener sa atin. Before nangyari ang Pentecost, anong nangyari? May crucifixion. Kung walang crucifixion na nangyari sa Panginoong Jesus, walang Pentecost. Walang pagbaba ng banal na santong Espiritu. Kaya sa buhay natin, dumadaan ang mga storm. Kasi ito po yung mga exams natin upang tayo'y lalong magpakumbaba sa harapan ng Diyos nang sa ganon ang pagpapala mula sa Diyos. Physically, emotionally, mentally, spiritually, financially, kapayapaan, kalakasan, idadaloy ng Diyos sa iyo. Sapagkat pag idinaloy ito ng Diyos sa iyo, walang ibang mapapurihan kundi ang Diyos. Amen. Amen po? Kasi doon tayo matututo. Sasabihin natin, lahat ng mayroon na ako, bigay ni Lord. Amen. Hindi po yung lahat ng mayroon na ako, pinaghirapan ko ito. Di ba? Kasi po pag ganon, hindi nag-glorify si Lord. Kaya hanggat may nakikita sa atin na mga pagmamalaki, ito po ay dumadaan, hinahayaan ng Diyos sa atin na dumaan tayo ng storm. Nang sa ganon, ito po yung number 4, the storm can bring glory to God. Amen. Sa kabila ng mga storms, mapapurihan ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang sabi po dito sa verse 39, bumangon si Jesus, iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka, tumigil ang hangin, tumahimik ang dagat. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at
at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ang hangin at ang dagat. Ito po yung pananampalataya natin. Ano man ang nararanasan natin, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay makapangyarihan. Sinabi niya sa hangin, hangin, tigil. Tumigil ang hangin, tumigil ang malakas na alon at kumalma. Kaya sa buhay mo, sa buhay ko, na dumadaan man tayo ng storm, pag natuto tayong tumawag at nagtiwala sa Diyos at nanalig sa Diyos, just one word sa Lord at ititigil ang anumang storm sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, manalig ka lang at ang Diyos kaya niyang patigilin ang storm sa buhay mo at sa pamilya mo in the name of Jesus. Amen po? At kapag may pananampalataya tayong ganun, nasa gitna man tayo ng storm, payapa na ang puso natin. Payapa na. Ipikit mo lang ang mata mo, Lord, salamat. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Sinabi mo, Panginoon, anumang imposible sa tao, posible sa Diyos. Kaya kung loloobin mo, Panginoon, ng storm na kinaroroonan ko, kaya mo itong patigilin, kaya mo itong bigyan ng solusyon. At kapag ito'y tumigil at nabigyan ng solusyon, Panginoon, mag-glorify ka sa aking buhay. Hindi po kagaya na natanim butil na natanim doon po sa dawagan o sa batuhan na sandali lang masaya ka, nakaranas ka ng revival, sandali lang at pagkatapos bumalik ka uli sa dating buhay at doon hindi mag-glorify ang Diyos at hindi mo inaasahan, storm after storm ay darating. What is the purpose? Kasi ang gusto ng Lord, ibalik ka sa init ng iyong pananampalataya, init ng iyong paglilingkod sa Diyos, sapagkat ikaw ay tinawag ng Diyos to give glory to our living God. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya ito po yung mensahe ng Diyos. Tayong lahat pwedeng dumaan ng storm beyond our control. But with our faith to God, anumang storm yan, hindi natin kaya, pero kaya ni Lord. Amen po. In our conclusion, ito po ay sulat natin, Matthew 7:24 to 27. Ito po yung itinuro ni Brother Maymay. Maalala niyo po, at ito ay, naalala ko po itong mga verse na ito nung nag-exhort siya. Ang sabi po, sa bato o sa buhanginan, saan tayo magtatayo ng ating bahay? Ang sabi po, kaya't ang Matthew 7:24-27, kaya't ang bawat nakikinig ay nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusan nawasak. Ikaw at ako, tayo po'y anak ng Diyos na tinaguriang matalino. Anong ibig sabihin ng matalino? Binigyan tayo ng wisdom. Yung natutunan natin, i-apply natin. At ang sabi niya, nakikinig tayo ng Word of God at isinasagawa. At kapag nakinig ka ng Word of God at isinagawa mo, ito po yung considering na ang pundasyon natin ay
bato, which is our Lord Jesus Christ. Kapag nakinig ka ng Word of God at hindi mo isinagawa, considered ng bahay mo, ikaw ang buhay natin. Tayo'y nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Dumating ang storm, unos, malakas na hangin, ito ay mawawasak. Sabihin mo sa katabi mo, mamili ka saan mo itatayo ang iyong bahay. Amen po? Ano pong sagot? Sa bato o sa buhanginan? Sa bato. Ibig sabihin, handa ka bang lahat ng salita ng Diyos na napakinggan natin, ito ay ating ia-apply at ipapamuhay. Amen po? Ito po yung nais ng Diyos sa ating lahat. Kaya, anumang storms and life ang dumating, kapag si Jesus ang ginawa mong foundation ng buhay mo bilang batong sandigan, kailanman hindi ito magigiba, hindi ka magugupo ng anumang pagsubok, sapagkat ikaw ay palalakasin, tutulungan at pagpapalain upang maging matagumpay. In the mighty name of Jesus. Ang challenge po natin, sigurado ka ba na ang mga salitang narinig mo ay natanim sa matabang lupa at ito ay tutubo at mamumunga? Sabihin mo sa katabi mo, sigurado ka ba na ang salitang narinig mo ay natanim sa matabang lupa? Ito ay tutubo at mamumunga. Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord.